Kabilang dito ang 2 railway projects na natapos na. Ang LRT-1 Capacity Expansion Project Phase 2 at ang LRT Line 2 Project. Kaya ng serbisyohan ngayon ng LRT Line 1 Capacity Expansion Project Phase 2 ang 40,000 pasahero bawat oras kumpara sa dating 27,000 pasahero lamang. Ang LRT Line 2 project naman na natapos noong 2004 ay nakakapagbigay serbisyo na sa 62.09 million passengers noong 2009 at nagbigay din ng mas maginhawang pagbabiyahe sa libu-libong estudyante sa University Belt. Ipinatupad din ang LRT Line 1 North Extension o Closing the Loop project na siyang nagdugtong sa MRT at LRT. Ginagawa rin ang tren mula Caloocan hanggang Malolos, hanggang Clark. Pero yun, mga mahigit 2 taon pa bago matatapos, under construction ngayon. Doon naman sa South, kinokonekta rin ang North Rail at South Rail patungong Lucena. Kaya nakikita nyo doon, di ba dapat ang dami-dami mga informal settlers o squatter doon sa South, doon sa bandang Osmeña Highway ba yun? Pero sa maganda at makataong paraan na relocate ni Vice President Noli de Castro sila doon sa mga iba't ibang lugar ng Laguna, halimbawa sa SLEX, yun din ang ginagawa dito sa ruta ng ating tren patungo sa norte. Kaya marami nakatira ngayon sa NLEX area at SLEX area na dating squatter na masikip sa Maynila, ngayon mailiwalas ang buhay at mas maganda ang kanilang buhay. Binibisit na namin ni Noli de Castro sila doon, mas masaya sila doon at meron na isang trabaho, meron na isang pamayanan, kaya yun ang isang magandang resulta ng ating Urban Luzon Beltway. Ang mga proyektong bahagi ng Urban Luzon Beltway Super Region ay naghubog at nagdulot ng magandang pagbabago na nagdala sa walang patid na pagsulong ng ekonomiya ng bansa. So we have delivered a nationwide transportation system not only in the Urban Luzon Beltway but nationwide that binds the nation together as never before so that people and goods can be delivered faster, cheaper, and safer from one end of the nation to another. And for those who refuse to see progress, just look at the skyline of Manila or Clark or Santa Rosa today. It is a skyline with new modern buildings, construction cranes, better roads, hotels, shopping malls, and small businesses. This is the part of the Philippines we have helped nurture and create. Ang mga milestone project sa infrastruktura ni Pangulong Arroyo sa Bulacan, partikular sa 3 distrito, kaakibat ang ilan pang programa ni Congresswoman Lorna Silverio ang hatid namin sa inyo. Dito lang sa atin ito. Kasi ako'y naniniwala na yung nakaraan, yan ang ating kasaysayan na dapat nating pangalagaan. Ito ang 3 distrito ng Bulacan, pinakamalaking distrito sa lalawigan sa usapin ng lupain at botante. Mayaman sa likas yaman, kultura at kasaysayan ng Bulacan. At karamihan dito ay matatagpuan sa 3 distrito. Binubuo ng 6 na bayan, ang Angat, Doña Remedios Trinidad, North Zagaray, San Ildefonso, San Rafael at San Miguel. Sa maayos at tamang panunukulan ni Congresswoman Lorna Silverio ng 3 distrito ng Bulacan, nagkaroon ng maayos at komprehensibong pagpaplano para sa lalo pang kaunlaran ng distrito.
ang ikatlong distrito ng Bulacan, palagay ko ay malaki na ang pagbabago, no? In terms of physical infrastructure, no? Dahil, alam mo, continuation ito nung termino ng aking may bahay, no? Si Mayor Carding Silverio. He was congressman from 1992 to 2001. And then after that, ako na ang tumakbo. So, marami akong inputs na natutunan sa kanya bilang naging tatlong termino na naglingkod bilang ating kongresista sa ikatlong distrito. So, ang amin talagang pakay ay magkaroon ng continuity. Yung mga programa at yung mga projects na dapat ay mangyari dito sa ikatlong distrito. At dahil sa kanyang inspirasyon ay nakabuo kami ng isang comprehensive integrated area development plan for the third district. At yun ang aking pinagtuunan ng pansin from 2001 to up to this time. Halos 8 taon ang nakalipas bago namin muling bisitahin ang ikatlong distrito ng Bulacan. At masasabi naming napakalaki ng pinagbago at kaunlarang natamasa ng lalawigan dahil na rin sa programang pambayan na isinagawa ni Tita Lorna at sa tulong na din ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasi kitang-kita na ngayon ang pamahalaan ng San Rafael. Dati kasi ay naandun ito sa loob ng bayan, talagang pinangarap ng mga mayor nung mga nakaraang panahon pa, at pinangarap din ni Tata Carding na mailabas yung pamahalaang bayan dito sa highway at nang sa gayon naman ay makilala ang bayan ng San Rafael. And because also, itong kinalalagyan ng bagong government center, this is actually the center of town. Ito ang center of town. Pero yung sinasabi nga nila na San Rafael lang ang napagtuunan ng pansin, abay hindi totoo yun. Sapagkat laganap ang pagawain sa 5 pang bayan na ating nasasakupan. Ikaw naman, nakapunta ka na doon sa Doña Remedios Trinidad many years ago, hindi ba? When you interviewed me again. Makita mo naman ang diferensya ngayon na yung dating dirt road, ay ngayon ay napakagandang highway na. Talagang napakalaki ng pagbabago dito sa distrito. Infrastruktura ang pangunahing programang isinagawa ni Tita Lorna sa ikatlong distrito ng Bulacan. Dahil na rin sa laki ng nasasakupan, naging mabagal noon ang kaunlaran, lalo na sa mga kanayunan, dahil na rin sa hindi maayos na road network. Pero sa panunungkulan ni Tita Lorna at sa maayos na programa ng Department of Public Works and Highways 2nd Engineering District ng Bulacan, naging katuparan ang maayos at ligtas na kalsada sa Bulacan 3rd District. Yung isang third Bulacan Circumferential na winork out ni Tita Lorna na ngayon ay na-convert out of 80 kilometers, na-convert yung 40 kilometers na ang pangalan nga niyan ay Eastern Bulacan. Ang total cost niyan ay 1.2 billion. Out of 1.2 billion, 370 million ang na-release na from 2008 up to 2010. 80 kilometers, pero ang na-convert ay 40 kilometers. So ano to, talagang konkreto na siya? It is a concreting of roads 12 inches in thickness, including drainage. One of them is the Third Bulacan Circumferential Road. This is composed of 85 kilometers of road that will connect the 6 towns in my district. And also,